Pa-type naman ng 1. Kung andyan kayo guys, baka naman natutulog kayo ah. Type 1 sa chat box. Pa-type 1, type 1. Gising pa kayo? Ayun, si Julie, nangunguna. Gretchen. Okay, nice one. Sino pa? Si Althea. Nice one, Althea, dito ka. San si Irish? Si Mark. Welcome. Si Ma'am Ninya. Hello po. Good evening po sa ating lahat. And of course, excited na ba kayo tonight? That's the question. Excited na ba kayo tonight? Na matuto at gumaling lalo sa business? Ayan. Yes, type yes. Dapat energy tayo. Energy. Ayan, si Ma'am Julie, natutuwa ako dito si Ma'am Julie, no? Thank you, Ma'am. And, of course, yung mga Gen Z natin. Gen Z yung mga yan, eh. So, Gen Z tayo, no, Ma'am Ninya, no? Alright. So, ayun, no? Good evening sa ating lahat. And actually, alam niyo ba guys na napaka-importante ng gabing to. Napaka-importante ng gabing to kasi yung magpe-present sa atin or magti-training sa atin ngayong gabi ay isang top performer ng company. Never siyang naalis sa top 500 worldwide. At alam mo ba na kumikita siya ng 6-digit monthly dito sa business natin? 'Di ba? Grabe na. Kayo ba guys, gusto nyo ba ng ganon? Guys? Siyempre hindi naman siya lalabas guys, no? Kung hindi kayo naka-on cam. Dapat naka-on cam tayo. Okay? Dapat naka-on cam tayo para ma-excite naman at lumabas yung ano, yung ang speaker natin tonight. Sige, mag-on cam kayo guys, on cam. Para makita ko yung mga beauty nyo. Ayun, napakaganda nga naman ni Ma'am Gretchen, no? Napaka-fresh. Ayan, sige, mag-on cam tayo guys. 12 participants. Meron pa po tayong 63966 dito. Nasa work si Ma'am Ana Rose. Okay, sige. Thank you so much Ma'am Ana Rose. No? Yung iba kung wala naman sa work. And then kung able naman na makakapag open ng camera, please open your camera. Ayan. And sino po si 63966? Para ma-address ko naman kayo ng maayos. Pwede nating palitan yung pangalan. Sige, chat nyo po dito 63966. Pa-chat po nung name nyo dito sa chat box natin para mapalitan ko po yung pangalan. Ano pong name nyo po, ma'am or sir? Yung 63966. Sa'yo yon ma'am. Si ma'am Ninya. Sa'yo yung 63966? Yes po ba? Yes, okay, sige. Pangalanan ko na lang ng Ninya, ma'am, para para hindi tayo malito, no? Pwede kayong rename na lang. Okay, guys, sino pa ang makakapag-on cam dito, guys? Nako, alam niyo ba kung bakit nag-on cam si Ma'am Gretchen? Alam niyo ba kung bakit? Dito sa business natin, kung gusto mo kumita ng malaki, dapat nagpapakita ka. Kasi kung hindi ka nagpapakita, ayan, kung hindi ka nagpapakita, hindi rin magpapakita yung income mo. Rename mo to, Ma'am Ninya. Yan, rename. Okay. Okay, guys, no? Yung iba may work. How about si Mark? Althea, ayan. How about sila Althea? Si Ma'am Ninya, pa-open ng camera, ma'am. Pa-open ng cam. Ayan. Pa-open ng cam, ma'am, kung able po. Able pa po tayo na Ayan, thank you so much, Joseph. No? Maraming salamat. Alright, sige. Wag na nating patagalin kasi ako sobrang excited na rin ako no na matuto. At syempre, ito talagang talagang tong taong to, ito kasi yung tumulong sa akin dito sa business talaga. Siya yung naging mentor ko. Hindi ako kikita ng 6-digit din nung hindi dahil sa kanya. Okay? Kaya guys, lagi yung tandaan, sa negosyong to, kailangan mo ng coach. Okay? Ngayon, gusto kong makilala nyo ang aking mentor, no, ang ating coach. Walang iba kundi ang ating speaker for tonight, ang millionaire, no, and then founder ng Chosen Champion, and of course, millionaire maker to. Guys, millionaire maker, no? So, tara, start na tayo. Once again, our speaker for tonight, Miss Michelle Nacario.
Again, Miss Michelle Nacario. Ayun. Palakpak naman dyan, guys. Naman, Virtual clap. si ano? Si Liza, grabe talaga yung energy ni Liza. Thank you so much for that very wonderful introduction, Coach Liza. Maraming maraming salamat. Baka yung iba nag-expect, grabe naman mag-ano si Ma'am Liza, mag-A, pero ay si Ma'am May. Pero maraming maraming salamat. At guys, I really thank you for giving time, no? It's already 9:30. 9:24 to be exact, pero gusto nyong matuto. Tama? Ang isi-share ko tonight is hindi siya typical training about mindset, hindi siya typical training about just our business. It's really about life. Ibig sabihin, yung mga matututunan nyo tonight, very applicable sa buhay nyo right now at mapaponder nyo yung sarili nyo, ay kaya pala ako ganito. Kasi all your life, malalaman mo na program ka pala na maging ganyan. Okay? So, ngayon guys, hindi ko na patatagalin, no? Kasi siguro baka maging 3 hours tayo. Mahaba-habang usapan. Anyways, maraming maraming salamat talaga sa napakaganda, napakasipag na intro. Intro lady ng Chosen Champion, si Miss Liza Prieto. So guys, I really hope no na nag-take down kayo or nag-observe kayo on how Miss Liza introduce the speaker. Kasi kung gusto nyong kumita ng malaki, kailangan talaga marunong kayong magsalita. Okay? Sa harap. Pero don't worry, it's a process naman, no? So before anything else, gusto kong batiin yung mga andito. Hi, Miss Nina. Congratulations naman natin siya, guys, because her structure is perfect na talaga for diamond. Okay? Alam naman natin, gusto natin lahat diamond. Kumikinang-kinang. Tama? Ayan, congratulations, Miss Ninya, sa pag-upgrade ng iyong franchise account. Ayan, meron siyang chat. Ma'am Akin po. Hello po, good evening sa lahat. Ayan. Okay, so ngayon, binabati ko kayong lahat and I believe yung iba dito nasa work, no? Pero maraming maraming salamat kasi nga binigyan niyo siya ng oras. Kahit nasa work kayo guys, ha? I really want you to listen and ponder kung ano yung mga sasabihin ko tonight. Okay lang ba yon? And as much as possible, yung mga andito, Miss Ninya, ikaw yung naka-on ng Miss Gretchen, hello, hello sa'yo. No, let's be interactive, ha? Kung may mga questions ako, mag-answer po kayo. And if ever may mga hindi kayo naintindihan, feel free to interrupt me. Okay? Ayan, barley. Use your product. Sino hindi nag-barley today? Mag-barley na kayo. Okay, sige. So, etong training na to, guys, itong librong to, or etong cash flow, ito si Mr. Robert Kiyosaki. Sino dito hindi nakakilala sa kanya? Etong naka-purple on top of me. Ito siya. Siya po si Mr. Robert Kiyosaki. Hindi niyo ba siya kakilala or kilala niyo siya? This book is really life-changing, as in. Nabasa ko siya, I was 21 years old. Nakakaano kasi yung title, Rich Dad, Poor Dad. Sobrang life-changing siya. Okay? Ngayon, tinuro niya, learn what the rich people do that the poor people don't. Okay? Kaya pansin nyo sa Pilipinas, marami namang magaling eh. 'Di ba? Gold ano nga tayo sa Olympic, 'di ba? Sino nga yun si Carlo Yulo ba yun, Liz, no? 'Di ba? Dami nating mga Olympic winner. Magaling tayo. It's just that na-instill sa utak ng mga Pilipino na mahirap ang Pilipinas. Hindi tayo magaling. 'Di ba? In which hindi po yung totoo. Kasi nga ang daming sumasakop ng bansa natin eh. Kasi ang yaman ng bansa natin sa natural resources. Kaya ang daming bansang gustong kumuha ng Pilipinas. Alam nyo ba guys, ang Singapore, wala silang natural resources. Kung gaano kayaman yung Pilipinas, ang Singapore ganun siya kawala sa natural resources. Pero ito, bakit number one richest siya in the Asia? Kasi meron silang alam. Alam nila yung ginagawa ng mga mayayaman na hindi ginagawa ng mga mahihirap. Okay? So excited ba kayo right now matuto? Excited? Actually, this one, Gretch, this is really a paid training.
Okay, paid siya. Ngayon, ang ginawa ko, inaral ko talaga siya. Okay, as much as possible, sinulat ko yung pwedeng masulat. Para talaga ma-share ko sa inyo. Kasi ayoko siyang i-gatekeep sa akin. Ayoko na ako lang yung may alam nito. Kasi this is financial literacy. Financial, ibig sabihin pera. At ang tao, tumitigil po yung buhay kapag walang pera. Sinong nag-a-agree or nagdi-disagree sa akin? Tumitigil. Bakit? Tumitigil po yung kuryente sa bahay ninyo kapag wala kayong pera. Tama? Tumitigil po yung daloy ng tubig kapag walang pera. No? Kaya wag niyo pong paniwalaan yung mga nagsasabi na hindi importante yung pera. Okay? Kasi yung mindset na yan, isa po yan sa nagpapahirap sa atin. Ay, tama po, wala nang panggastos. Paano ka na makakauwi? Wala ka ng pera. 'Di ba? So guys, nag-i-intro pa lang tayo, wala pa talaga tayo sa main part, ha? Okay, so before I begin, no, meron lang tayong mga announcements. Once again, our team has daily webinar for guests ongoing. 7 p.m. po siya Philippine time. So this is regular. Ibig sabihin, araw-araw. Ngayon, ang negosyo natin guys, araw-araw. Tama? Hindi siya po pwede na ang negosyo natin gagawin lang siya kapag feel mo. Kasi ang income mo dyan, kapag feel mo lang din. Okay? Kung wala kang guest sa webinar, make sure you use the product or make sure meron kang retail ng product. Kasi once again, sa mga bago na andito, no, we have Mark Joseph Althea. Hi, Althea Basic. Parang ang ganda ni Althea. Aha, sino pa dito? Julie, ayan. So, sa mga hindi nakakaalam or sa mga bago, I welcome you guys. We are doing business. Ibig sabihin, sa negosyo, kailangan may gawin. Okay? Hindi pa tayo dumating sa point ng buhay natin, nakikita na walang ginagawa. Okay? Soon, darating tayo doon. That's what you call passive income. Pero right now, we are still starting with our business. That's why dapat ikaw yung pinakamasipag. Araw-araw meron kang ginagawa. Malinaw? Malinaw po. Ayan, thank you so much. No? So, again, that's every day. Ngayon, merong mga guests, no, na, I thank you, Miss Ninia. Merong mga guests na hindi available on that time. Inform your coach. Kasi po, let's meet with the flexibility and the schedule of the coach. Okay? Ayan, so I hope that's clear. And then, we have here, next announcement is, Mondays is we have training. Okay, yung ginawa ni Coach Liza, maraming salamat, no? Kasi you are sharing your knowledge to our chosen champions family. Okay? So Monday training, nilagay ko dyan, sharpening the saw. Kasi kahit alam mo na lahat, pero hindi mo hinahasa yung sarili mo, hindi ka talaga gagaling. Okay, sharpening the saw kasi this business sa mga bago dito, this is a training business. Ibig sabihin, unlimited dapat pag-attend mo ng training. Huwag kang magsawa o attend ng training. Magsawa ka kapag ikaw na yung naging speaker. Okay? Pero ito guys, speaker na kami, pero we are very hungry of learning. Kasi alam namin, the moment na nag-grow kami as a person, nag-grow din yung income. Okay? Dito, Miss Ninya, no, sobrang daming gustong kumita ng malaki. Pero ayaw umaten ng training. Pwede ba yun? Hindi yun pwede, guys. 'Di ba? Hindi lalamang yung kita mo kapag ikaw hindi ka nag-grow. Kung stuck ka, like sa puno, dyan lang talaga yung income mo. Pansin mo, ilang taon mo na yung ginagawa yung trabaho mo, wala namang salary increase. Kasi dyan lang yung growth mo eh. 'Di ba? Pero ngayon na nag-additional income ka, nag-grow ka, meron ka ding additional income. Gets nyo? So it's directly proportional. Hindi po pwede na mataas yung income, hindi ka nag-grow. Why? Hindi mo siya mahahandle eh. Babagsak ka lang din. Okay? Ayan. So that's very important. And then today is Wednesday, no? Another training for everybody. Now, Thursday naman, it's Diamond Rush. So, Diamond Rush, this is our program, no, from the Champions family. Na ano, na ma-perfect talaga or mag-expand yung business mo. Okay? Example, you have one Jollibee. Yung income mo, pang one Jollibee lang din. But if you want really to maximize your income potential dito, Diamond account holder ka dapat. Okay? In which yung mga million earner dito, Diamond po. Ngayon, wala kayong ibang gusto kundi maging milyonaryo. Tama?
Type nyo nga dyan, million. Type nyo dyan kasi sobrang quiet. Ayan, thank you, Miss Gretch. Ayan, hello, Miss Kat. Million, million. Okay, thank you so much. 'Di ba? So tayong lahat gusto natin maging ambassador. After ambassador, it's president. After president, 5 million and above. Champion, 10 million and above. Gusto natin yon. And hindi sila naging gano'n na hindi sila diamond. Okay? So right now, habang baguhan ka, you put it in your mind that you have to expand your business. Expansion meaning go to diamond. And that's the purpose of this Diamond Rush program. And Thursday, Friday, wala tayong schedule niyan. Saturday, we will be very intentional in teaching you how to introduce in the Zoom presentations. Okay, that's why we really encourage you, everybody, no, na mag-attend talaga ng daily webinar kasi mahahasa ka eh. Alam nyo ba na repetition is the mother of learning? Okay? The moment paulit-ulit mo naririnig ang isang bagay, pumapasok talaga siya sa kokote mo na kahit natutulog ka, pikit ka, nasasabi mo na siya. Okay? So, ganun yung goal natin dito. And the Saturday is tuturuan namin kayo on how to introduce a host or a speaker sa Zoom presentations natin. Also, we will teach you on how to operate the Zoom, yung mga share screen, mga share sound, okay? That's very basic, but that's very important. Lalo na you want growth sa negosyo natin. Okay? Kasi kailangan siya. Hindi pwede na matagal ka na hindi ka pa marunong mag-Zoom operate. Alright? Okay. Ayan. So, this is how your schedule should look like. Ang isang negosyante meron niyang kalendaryo. Hindi po pwede na matutulog ka tonight, bukas hindi mo alam yung gagawin mo. Malinaw? Okay? So, pwede mo tong mga screenshot ha, yung mga announcements ko guys. Sunday, again, everyday daily webinar yan, 7 p.m. Alright? 7 p.m. Philippine time. If hindi pwede available si guests, set another schedule with your coach. Ngayon, if set another schedule with a coach, tama. And then, ito namang Mondays and Wednesday, once again, is training, sharpening the saw. Every Thursday, we will do the live encoding for the Diamond Rush. Okay? If you want more details about Diamond Rush, contact na lang your coaches. Okay? Ayan, Friday and Saturday, once again, training on Zoom and intro and closing. Now, we are accepting volunteers kasi dito, guys, hindi kami namimilit. Okay? Pero nanunulak po kami. Okay ba sa inyo yon? Tinutulak. Ayan, si Gretch natulak na ata eh. How was the experience, Gretch, na natutulak? Diba? Nagulat, Coach. Yes. Parang kahapon, 2 minutes lang. Ikaw na mag-intro, sabi sa akin ni Coach Liza. Sige na nga, sabi ko na lang. Ayan. So, nakakagulat. No? So, kasi tingnan mo, ang life, pag plateau lang, boring siya. 'Di ba? Pero pag may minsang, sige, ikaw na, sige, sige, ganun. Parang kinakabahan ka. There's a little bit of pressure, but at the same time, your skills are being developed. Hindi mo lang alam. And at the bottom of it, gumagaling ka. 'Di ba? Kasi mas lamang ka sa mga taong nanonood. Why? Yung skills mo na de-develop, hindi lang yan, pati yung confidence mo na de-develop. Na ay, madali lang pala. Kaya ko ulit gawin bukas. O sige nga, araw-araw na lang. Yeah. Alright? So again, everybody, we are accepting volunteers or willingness to serve the community. Kasi dito guys, hindi lahat ng gagawin mo bayad. Example, mag-host ka, wala ka namang guest, wala kang bayad dun. Kasi wala namang magbabayad eh. 'Di ba? Pero may nakakikita po sa taas. Okay? May universe, may Panginoon tayo, no? Na the moment you serve, with all of your heart, babalik po yan tenfold. Like right now, itong ginagawa ko, I paid for this training. Pero sinishare ko sa inyo with all of my heart. Pinaghandaan ko siya ng ilang araw. 'Di ba? Kasi gusto ko ibigay sa inyo yung buong buo ng negosyo ng mga natutunan ko. And alam ko, si Lord na bahala sa akin. 'Di ba? Kasi wala naman tong bayad eh. That's the difference of you doing the business with a heart. Yes, type nga dyan, with a heart. Hello, hello, Julie. Hello, Sir Rudy. Congratulations ha, may close deal to. Si Rudy tsaka si Kat kanina. Antay na lang natin ng bayad. Yes, with a heart dapat. Okay, hindi pwede na. Bakit ko naman gagawin yan? Wala naman akong kita dyan. Naku, girl.
ang kita mo dito, milyon-milyon nag-aabang kapag gumaling ka. Ngayon, hindi ka gagaling kung hindi ka magsisimula. Hindi ka naman gagaling bigla, like pagising mo, magaling ka na. It doesn't work that way. You have to do it every day. 'Di ba? Kaya nga, sobrang swerte ng mga naka-attend ng webinar kanina kasi nakita nila on how I intro webinar, yung recorded ko lang gamit ko, and how I close. 'Di ba? Pwede ka bang magsalita? Very quick lang, Sir Rudy. Ano yung insights mo doon sa intro closing kanina? Hi Coach, hello po, good evening po sa lahat. Ayun nga po, about sa intro kanina ni Coach Mai. Dapat intro pa lang, dapat kinukuha nyo na, kino-close nyo na. At dapat naka-focus na sila agad sa pa lang, umpisa pa lang. And then about sa closing naman, yun, dapat talaga lahat ng questions or mga banat ng ng client, meron kang counter attack na pwede mong isalpak agad. At saka yung tipong tipong matatamaan agad yung client mo na mapapawaw siya sa business natin. And about sa product naman natin, and i-direct mo agad kung ano yung kung ano yung parang pain niya ba or kailangan niya talaga. So, ayun guys, napakaganda and napakagaling ni Coach Mai. And thank you po. Grabe si Kasi Sir kayo yung Rudy. mentor May pa namin. ganun-ganun, no? May pa-puzzle-puzzle si Sir Rudy. Yung ramdam na Mainit, ramdam Coach. ko. Pinagpapawisan ako dito. Nagtago Ay. lang ako. Okay. So, maraming salamat, Sir Rudy, no? So, those skills, guys, hindi yun nangyari sa akin overnight. Hindi ko yun natutunan na pagpasok ko, hindi nga ako magaling magsalita, eh. 'Di ba? Pero kayo ngayon, hindi naman ako nagsabi, 'di ba? Pero sabi ni Sir Rudy, may skills kahit papaano, no, na mag-close ng kliyente. Kasi nga, again, lagi ko sinasabi sa inyo, kunin mo niyo yung puso, pati boto. Okay? Kunin nyo. Kasi we have a good intention naman to help them earn additional money every month. Hindi lang yan self-development, personal growth. 'Di ba? So once again, kaya namin kayo talaga ini-encourage na mag-volunteer, serve the community kasi it's for your own good. Okay? Nadidevelop ka. At kami, like now, ako nagtitrain, nadidevelop ako lalo. 'Di ba? Kaya kung may mga opportunity na, uy, pwede ba ikaw mag-intro, pwede ba ikaw mag-operate ng Zoom, grab na agad. Okay? Ayan. So, ngayon, Mai, ano namang gagawin ko? Very quick lang to kasi baka may iba dito. Hindi naman alam anong gagawin, coach. Dapat araw-araw meron kang activities. Okay? Meron kang nakaset na mga activities anong dapat mong gawin araw-araw. Kasi nga, once again, para may mapapasok ka sa Zoom, etong naka-green, okay? Para may mapapasok ka dito, kailangan may ginagawa araw-araw. Okay? Sa lahat ng andito, wala kang mapapapasok dyan kung araw-araw wala kang ginagawa. Okay? May it be may ginawa ka ngayon, walang resulta, okay lang. Ibig sabihin, nagtatanim ka. Hindi mo alam yung kaibigan mo kailan niya nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng additional income. 'Di ba? Ayan. So, ito yung kailangan mong gawin. You have to, ito yung tinatawag na Champions DMA, Daily Method of Activity. You can screenshot this. You can create 3 pieces of content. Kung marami yan, create ka lang ng isa. Okay? Now, guys, we are in a world of social media. That's why you have to use your social media wisely. Hindi ka pwedeng mag-social media, pa-cute-cute ka lang, pa-post-post ka lang ng whatever without a reason. Mag-post ka ng kinain mo in a day because patunay yan ng mga ng mga audience mo na ay iba to, parang katrabaho ko lang to pero labas ng labas. Ibig sabihin, nagke-create ka ng curiosity. Okay? Post ka ng, of course, negosyo mo, okay, with a sense. Post ka ng motivational, inspirational. Huwag ka post ng negative. Yung alam mo yung pag dumadaan ka, sasaya yung friend mo. Kasi, ay, grabe, sabi, good morning, sunshine, have a beautiful day, mga ganun, positive vibes. Okay, three pieces. Meet 5 new friends a day. Invite 5 people to look at a presentation. Follow up with 5 prospects. Talk to 3 of your people or franchisee per day. So this one, meron akong detailed training about this one. So this is just a glimpse para alam nyo na may gagawin. Sa lahat ng andito, baka iniisip nyo walang gagawin, may kita, wala. Wrong po kayo. Okay, that's wrong. This is business. Once again, you will earn once you do something. Malinaw po. Okay. Thank you so much. So done now with the screenshot, with the taking down of notes.
So, and eto po, very important itong attitude na to. Sa lahat ng champions, no, sa lahat ng nandito sa Zoom right now, we are how many? 1,200. Grabe, ang dami natin, no? Gratitude is the secret to all magnificent success. Okay? Baka sabihin nyo, ano ba yan? Training na naman ulit. Or, ano ba yan? Zoom na naman? Or ano ba yan? Kunin naman ang oras ko. Ano ba yan? Ito na naman ulit. Nagchat-chat na naman sila. Alam mo yun. When your heart is negative, your results are really negative. But when your heart is in a positive state, gratitude, blessings will come naturally and freely and abundantly. Gusto nyo yun? 'Di ba? Gusto natin ng maraming blessing pero yung puso natin mabigat, hindi niya kayang ma-accept. But the moment magaan ka through gratitude, you are grateful sa mga taong nandito, you are grateful sa buhay mo, pagising mo sa umaga, grateful ka kay God, grateful ka sa kasama mo sa bahay, grateful ka sa bahay ninyo, grateful ka sa negosyo mo, mabilis po yung pasok ng negosyo. Okay? So right now guys, pasalamatan nyo talaga yung mga taong nag-aalaga sa'yo, sa buhay mo, kaibigan mo, asawa mo, nanay mo, tatay mo, and of course, yung taong tumutulong sa'yo sa negosyo. Okay? Kasi yung taong yan, binibuild niya pa yung sarili niya negosyo, pero sinasamahan ka niya. 'Di ba? So let's all be grateful. Walang perfect na company, guys, ha? Walang perfect na team. Kung meron ka nakikitang mali, punan mo. 'Di ba? Instead na complain ng complain, let's all be positive. Okay ba 'yon? Malinaw? Type naman dyan, gratitude. Type nyo naman, gratitude. Andyan pa yung mga ano ko dyan, ayan. Wow, very participative to si Althea. Alright, hi Mark Joseph. Okay, sige. So, eto na talaga. Ready na? Eto na talaga, guys. Totoo na to. Okay, sige. So, Cash Flow 101 training. Learn what the rich people do na hindi ginagawa ng mga poor people. Okay, sige. So, what is the rat race? Ano yung ibig sabihin ng rat race? Sinong may idea? Sige guys, para hindi maingay, no? Pwede na lang tayong mag-chat. Alright? So, hindi naman sa hindi maingay, pero hindi yung magkasabay-sabay. Okay, sige. Ano yung, or may idea ba kayo or first time nyo narinig itong rat race? Or meron na kayong idea about it? Kasi sa mga empleyado, sobrang, sobrang beneficial. Walang may idea about rat race? Or may mga nag-type-type. Ayan, paulit-ulit. As you can see dito sa video ng rat, ayan, paulit-ulit. So, ano yung rat race? Empleyado ka. Sumahod ka. Pagkatanggap mo ng sahod mo, syempre, padala sa Pilipinas, bayad utang, bayad bahay, bayad sasakyan. Syempre, kakain ka, all the expenses. Hanggat sa, petsa de peligro. Tapos, mag-aantay ka ng paycheck ulit. Gets? Gets nyo na yung rat race. Tinawag siyang rat race because it's doing the same thing all over again na hindi mo namalayan, it's already 5 years. Yan lang ginagawa mo. Walang savings, meron konti, pero pag may emergency, nakukuha ka agad. Hindi mo napapansin, 10 years na, 15 years na. Ang masakit nung matanda ka, pero you're still doing the rat race. Question, hindi ka na ganun kalakas napapagod ang tao, tama? 'Di ba? So that is the rat race. Malinaw po. So may English dito, kung hindi kayo nakakaintindi ng Tagalog or medyo challenge, tingnan niyo na lang yung libro. Pero malinaw naman yung explanation ko about the rat race. Malinaw naman. In short, tama to, paulit-ulit. Paycheck to paycheck. Ganun talaga yung rat race. Ibig sabihin na bubuhay ka sa sweldo mo lang. Okay? Kung mawala yung sweldo mo, naku, kabang-kaba ka na nun. Kasi paano ka na? Wala ka ng sweldo. Ibig sabihin sa rat race, isa lang talaga yung pinagkakakitaan mo. Tapos umiikot lang yung buhay mo dyan. Wala nang iba. Malinaw? Okay, maraming salamat, no? Ngayon, anong goal ni Rich Dad?
Okay, so guys, sa mga walang background, no, pinakita ko naman kanina, 'di ba, yung summary ng book. That's a 15-minute video. You have to watch that. Plano ko i-play ulit, pero it takes much time na to us. So, what I suggest is you read the book or panoorin mo yung mga summary ng Rich Dad Poor Dad sa YouTube. Okay, libre lang siya. Ngayon, anong goal ni Rich Dad? Kailangan kayo lahat dito ha, champions. This is financial literacy and this is very, 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 very important. Kailangan makawala ka dito sa rat race. Kailangan mabuhay ka na hindi ka lang nag-aantay ng sahod. Kailangan mabuhay ka na pagising mo, ay talaga, 15 na pala, ay talaga sahod na. Grabe, ang dami ko pang pera. Ganun. Okay, hindi dapat na, shucks, ang tagal ng sahod, wala na akong pamasahe. Gets nyo? Guys, it's funny to sound ha, funny to hear, but it's the reality. Okay? As empleyado, relate na relate ako dyan before kasi nasa rat race din ako. Ngayon, kapag maka-escape ka na dito sa rat race na to, number 2, you can pursue your dream. Ano ba talaga yung pangarap mo? Ngayon kasi, as we are right now, we are still in the hustling mode. Hindi mo mapupursu yung pangarap mo kung nasa rat race ka. Ano bang pangarap? Example, gusto mong mag-travel sa 7 wonders ng mundo. Siyempre, kailangan nyo ng pera. Paano ka magkakapera? Nasa rat race ka nga. Gets? Paycheck to paycheck ka nga. Ano ba yung pangarap? Let's say, gusto mong makatulong sa sobrang daming cancer patients. Ngayon, sa sobrang daming cancer patients, guys, kailangan nyo ng pera. Para makatulong ka sa ibang tao, you have to fulfill your inner, yung sarili mo muna, pati yung family mo. Malinaw po? Okay? Ayan, give me nga example ng pangarap. Sige, anong pangarap ninyo? Na kung hindi involve yung pera, alam mo yung gustong-gusto mo siyang gawin. Sige lang, example lang. Sige, pwede kayong mag-type. Okay, sagot din. Sige na po, nag-aantay ako. Ay, grabe yan. Wala silang mga pangarap. Ako na lang. Sige, yung pangarap ko talaga is makabiyahe sa Iceland, sa Japan, kasama yung buong family ko. After that, pangarap ko siya, 'di ba? Ngayon, pangarap ko din na magkaroon talaga ako ng foundation na nagtuturo ako about this sa mga tao. Kasi sobrang daming tao hindi alam to. At sobrang daming tao na ang daming potensyal pero na-stuck talaga sila sa buhay kasi hindi nila alam to eh. Okay? So, yan, pangarap ni Liza mag-travel. So, paano ka mag-travel? You have to get out of the rat race. Makapag-provide sa family, makapag-provide sa studies. Wow, Miss Althea, no? So, sa mga students dito, no, nag-aaral kayo because, di ba, nag-aaral kayo. After nag-aaral, either you apply to a work. Why? Kasi kapag may work ka, may salary ka. Tama? In short, pera. Tama? Right now, ang ginagawa natin, Althea, sino-shortcut natin, kumbaga. Kasi bakit ka pa mag-aantay, nag-graduate ka, saka kakikita ng pera? Pwede naman habang estudyante ka, kikita ka ng pera. Tama? Are you getting my point? Okay? Kasi yung ibang parents, wag ka muna magnegosyo, focus ka muna sa studies mo. Parang, mama, kaya nga ako nag-aaral kasi para maghanap ng pera pag-graduate. Tama? Pero ngayon, merong opportunity, ayaw. 'Di ba? So, pansin niyo yung mga mindset. Ibang-iba. Ayan. Makita ng Aurora Borealis. Of course. 'Di ba? Magkaroon ng sariling beaches and farms. Ayan, sarap naman yan. Punta kami Miss Nina. 'Di ba? So, in short, everybody, kailangan nating makaalis sa rat race. Fast. Kita niyo yung word? Fast. Kasi, ang bilis lang po ng panahon. Alright? Ngayon, paano ba ako, Coach Mai, makaalis sa rat race? Sinong may ganitong question? Paano po ba, Coach? Okay, sige, sasagutin ko na ha. That's through assets. Sa pinakita sa video kanina, assets. Ano ba yung asset? Asset, nagbibigay ng pera sa wallet ninyo.
every month. Consistently ha, every month. Liabilities naman po, taking away money from you every month. Okay? So sige, sino dito makabigay ng example ng asset? Lagay niyo sa chat box. Asset, salary. Tama. Kasi nagbibigay ng pera every month eh. Ano pa example ng assets? Anything na nagbibigay ng pera sa wallet ninyo every month. Tama. Business. Tama. Business, negosyo. Tama. Hi, John. Buti naka-reply si John, no? Nagtatrabaho to, nag-chat to ba sa gilid? Okay, stocks. Very good. Yes, stocks. May dividendo yan eh. 'Di ba? Ano pa? Example, mga rental properties. 'Di ba? Kasi isang beses ka naglabas ng pera, okay, nagbibigay siya ng pera sa iyo buwan-buwan. Ngayon, ano ba yung liability? Barley, of course, in our health, 'di ba? It's an asset. Example naman ng liability. Taking away money from you every month. Ibig sabihin, kinukunan ka ng pera buwan-buwan. Sige, ako na magbigay. Number 1, ano? Expenses. Very good. It's a liability. Ano bang example ng expenses? Loan. Wow, si Miss Gretchen, hugot. Loan. Number 2, Julie tax. Yes, sa luho. Of course, sa luho. Ano pa? Car. Sino dito may monthly payments ng car? 'Di ba? Car, kung ginagrab, binu-Uber mo siya, nagbibigay siya ng pera every month. Pero kung ginagamit mo siya, ano siya, liability siya. Okay, bahay, very good. Jonah, naintindihan niya. Si Jonah, guys, kakapagawa niya lang ng bahay. At humuhugot siya kasi nare-realize niya right now, shucks, ang dami palang kailangan ilabas na pera sa bahay. Tama ba, John? For sure natatawa ka ngayon. Kasi akala mo, pag, ayan, nagbili ka ng bahayan na yun, hindi guys, pinapaganda mo pa yan, pinipinturahan mo pa yan, binibigyan mo pa ng sala yan, in short, tumitake yan ng pera sa'yo. Hindi nga buwan-buwan eh, halos nga every week eh. Ngayon, pag may nasira, tama? So, ganun mag-isip yung isang mayaman na tao. Asset and liability. Okay, ano ba siya? Asset ba yan? Bago ka bumili ng isang bagay, asset ba siya or liability? Ngayon, sino dito may partner? Type me. May partner or nagka-partner before. Ayan na lang para makarelate yung mga tao. May mga partner. Type me. Ayan, X talaga. Oh. Me. Okay, dalawa lang. Grabe naman yan. Ayan, si Jonah. Oh, me. Okay, sige. Aha. Si Rudy. So, ngayon, you can ask yourself, is my partner an asset or a liability? Tawang-tawa yung mga tao. Ano? Ay, may mga bata tayo dito. Julie, ha? Ayan, in the future, alam mo na, tanong mo sa sarili mo, yung partner ko ba, asset ba yan or liability? Liability? Grabe. Nililibre mo ba yan? Buwan-buwan? Ay, Jonah, liability. Ayan. Uy, Rudy, asset ka daw, Ma'am Kato. Yan. So, ngayon, negosyante ka na mag-isip. Lahat ng bagay na ko-correlate mo na sa asset ba to or liability. May it be not monetarily, pero at least man lang sa mental health mo, sa support, sa negosyo, alam mo yun. So guys, right now, knowledgeable na kayo. May natutunan? Guys, ha? Okay, ayan. Thank you so much. Sige. Now, ang rat race, etong rat race, kapag na-trap ka sa rat race, ito, example, paycheck to paycheck, hindi ka nabubuhay na walang paycheck, controlled yan ng dalawang emotion lang. Emotion. Kasi human as we are really emotional person or emotional being. Kasi nga, human being. Okay? Number 1, fear, takot. Number 2, greed. Ano bang Tagalog ng greed, Liz? Or sino makatype dyan? Ang fear kasi,
Gahaman. Oo, gahaman. So, number one, fear, takot. Kapag nasa rat race ka ha, ikaw ang magsasagot na lang kung nasa rat race ka. Okay? Hindi ko na siya tatanungin kasi it's a really personal question but you have to assess yourself. Ngayon, kapag nasa rat race ka, number one, may takot involved. Bakit? What if mawala yung trabaho ko? Ano ibabayad ko sa kuryente? Paano na lang pag mawalan ako ng trabaho? Ano nang gagawin ko kapag wala akong trabaho? Pansin nyo, there's really fear involved. Paano na lang yung school ng mga bata? Paano na lang yung bahay ko? Gets? So, ganun yung emotion ng rat race. Ano pa? Let's say na ano ka, na-promote ka. Let's say ano ka na, parang supervisor or manager. Kapag na-promote, promote din yung sahod. Tama? Malinaw? Okay? Ngayon, kapag na-promote yung sahod, anong sinasabi? Ay, kapag sweldo, oh my gosh, I really deserve this. Samgyup kasi I'm so pagod eh. Tama? So, nagiging greedy. Bakit? I think I have to upgrade na my car kasi supervisor na ako eh. Tama? Tama ba? I think kailangan ko nang magpaganda ng house ko kasi supervisor na naman ako eh. Tama? 'Di ba? So ngayon, kahit tumaas yung sweldo mo, nasa rat race ka pa rin because greedy na siya eh. 'Di ba? Parang deserve ko to, deserve ko to, deserve ko to. Ngayon, para makawala ka sa rat race, kailangan itong dalawang emosyon na to mawala. At mawawala lang siya the moment maintindihan mo yung financial literacy. Na makakawala ka sa rat race the moment magkaroon ka ng maraming assets. Ano ba yung asset? Mga bagay na nagbibigay ng pera sa'yo buwan-buwan. Just like the business na ginagawa natin. Okay, dito guys, isang beses ka lang maglalabas ng puhunan, mag-e-expand ka for sure kasi kailangan niya na negosyo, expansion. Pero the moment na build mo na yan, buwan-buwan ka na pong kikita kasi dapat araw-araw kang gumagalaw eh. 'Di ba? The moment na gawa mo yan, lumabas ka sa rat race, mawawala yung takot na what if mawalan ka ng trabaho. Kasi magaling ka na eh, negosyante ka na eh. 'Di ba? Mawawala yung greed kasi financially literate ka. Am I making sense? Okay, may mga natutunan. Alright? Kasi guys, gusto ko talaga as much as possible, clear siya sa akin, maging clear din po siya sa inyo. Para talaga sabay-sabay tayong makawala sa rat race ng buhay. Ang sarap pong mabuhay kapag free ka. Wala ka sa race, wala ka sa rat race. Okay? Ngayon, ito na yung meditation area natin. Ask yourself, am I in the rat race? Ikaw yung makakasagot niyan. Worried ka ba na mawalan ka ng trabaho bukas or okay lang sa'yo? Okay? Ayan. So, you have to decide on yourself. Okay? Now, according to the Rich Dad, Poor Dad, merong tatlong types of income. Again, ilan? Tatlo. Alright? Number one, we have itong tinatawag na earned income. Ito yung sa salary natin, paycheck, selling time. Okay? Ito yung tinatawag na active income. Number two, portfolio income. Ito yung co-op, dividend, stocks. Okay, ito yung naglalagay ka lang ng pera tapos tumutubo siya. Number three, passive income. Ibig sabihin nito, the work has been done years ago. Opposite to ng active. Okay? So, itong passive income, ito yung target talaga natin the moment we reach retirement. Kasi retirement, guys, mapapagod ka na yan eh. Tatanda tayo. 'Di ba? So, dapat as young as we are, walang ibang mag-aalaga sa batang tayo, sa matandang tayo, kundi yung batang tayo. Tama? Alisin na natin sa mentality natin na, ay, okay lang, may anak naman ako. Ha? Sino dito yung gusto niyan? Na yung anak yung mag-aalaga sa inyo? Kasi yung anak ninyo, guys, magkakaanak din yan, magkakapamilya din yan. Gusto nyo ba na instead makatulong ka sa kanya, naging sorry for the word pero pabigat? Okay, guys, ito I'm sharing with you. Yung parents ko, I love them, I respect them, pero hindi nila alam to, financial literacy. Kaya I'm really carrying the burden of, hindi naman burden, pero I'm really parang obliged. Hindi lang siya, dapat voluntarily. Dapat yung help voluntary, di ba? Pero on my case, sa parents ko, it's obliged.
Kasi wala talagang silang makukunan. Okay? Pero praise God na blessed tayo ni Lord, kaya nagagawa ko siya. Sa magkakapatid namin, dalawa kaming married, isa single, pero ako lang yung tumutulong. Grabe, no? Ayan. So, pero ako, ayoko na yung mga anak ko, si Elijah, si Ethan, yung magbibigay sa akin ng pera buwan-buwan on my retirement age. Depende sa inyo kung gusto nyo siya. Pero guys, alisin natin yun sa culture natin. 'Di ba? Kasi nahihirapan eh, yan si Rudy. Sabi nga niya kanina, sobrang relate siya as breadwinner eh. Tama ba? Kasi mabigat eh. What if si Rudy gusto din niya mag-family, hindi niya marami siyang iniisip kasi meron siyang iniisip. Gulo, no? Pero gets nyo? 'Di ba? Right now, you have to secure yourself. 'Di ba? Be responsible. No? Ayan. Number 1, assignment ko sa inyo, champions. You have to make a database of all your monthly expenses. You have to know the numbers of how much do you really need every month. Pwede kang gumamit ng app or Microsoft Excel. Sino dito ang ginagawa na to? Nag-ano ka? Nagtatrack ka ng expenses mo buwan-buwan. Kasi ganito guys, kung hindi mo tinatrack, hindi mo malalaman magkano ba talaga ginagastos ko buwan-buwan. Nagtatrabaho ka, hindi mo alam magkano ba talaga ginagastos mo. 'Di ba? So, sino dito nagtatrack or wala kayong or hindi kayo nagtatrack talaga? Kasi ako before, hindi ako nagtatrack, pero dumating yung point sa buhay ko nung natutunan ko to na ay, kailangan ko palang malaman kung magkano yung gastos ko. Example, ang sahod ko, 100,000. Dapat yung nagagastos ko, hindi ko naman malayan. Bakit naging 150,000? Kasi may credit card, di ba? Sabi ko, shucks, naging negative. So, dapat, naka-track talaga. Like, example, kumita ka 100,000, expenses mo na side dyan, dapat 50K lang, 50%. Diba? Plus lang, coach. Masakit sa puso, ma'am, pag malaman ng gas every month. Ayan, nagalista. O, diba? So, guys, very important dito na aware ka sa ginagastos mo every month. Dapat alam mo saan pumupunta yung perang pinaghirapan mo kasi tinabahuan mo yan, binigay mo yung oras mo dyan. Tapos nawawala lang, hindi mo alam. Okay? So, that's my assignment sa inyo. Me before coach, ako minsan pag wala na akong pera. Ano pag isusulat mo, wala ka nang ang pera. Ang laki talaga. Okay. So guys, August is a new month. Kaka-start lang actually August 7. Siguro naman marerecall nyo pa. Pero kung hindi pa, start kayo next month, September. Or start na kayo today. Okay? Make it a habit na every time, at the end of the day, sulat nyo, ano bang ginastos ko today? Okay? Para lang at the end of the month, ay hala talaga, naka 30K ako this month. Kasama na yung mga bills ha, kuryente, tubig, wifi. Alright? Para alam mo magkano yung goal mo na kitain buwan-buwan. Ayan. So, what's the reason for the assignment? So, you will know your target passive income. Yes, di ba? Ayan. So, dapat, example, ikaw, Jonah, malaki-laki. So, let's say, may gagastos ka around 50 to 60,000 pesos per month or kayo lahat dito. Dapat, ang goal ninyo as negosyante, hindi ka lang kikita ng ganyang amount sa sahod mo. More pa daw. Sige, 100,000. More pa ba? 100,000 buwan-buwan. Dapat ang goal mo sa business na side or sa passive income na side, 100,000. Gets nyo? Para darating sa point ng buhay mo na nagtatrabaho ka na lang kasi gusto mo. Hindi yung kasi kailangan mo. Gets yung difference? Ayan, napatango si Rudy eh. Example, Rudy, magkano yung kinikita mo dyan? Let's say 50,000. Okay, example. Okay ba yon? 50,000? Yes? Okay, sige. Example, 50,000. Dapat mag-isip ka ng pamamaraan. May it be sa business natin. Pero dapat sa business natin kasi andito ka na eh. 50,000 dapat kikita ka buwan-buwan dito. Kasi, kung kikita ka na ng buwan-buwan sa JC ng 50,000, mawawala yung fear and greed na what if bukas mawalan ako ng work. Gets nyo? Gets yung ibig kong sabihin, everybody? Ha, champions? Maalis yung fear na, ay baka mawalan ako ng trabaho bukas. So in short, magiging confident ka. Okay? Gets po?
Kapag alam mo na hala, yung gastos ko pala buwan-buwan is let's say 50,000, dapat ang goal mo sa GC, 50,000 yung income mo or more. Okay? So you have to track your expenses kasi guys, hindi mo malalaman yung progress mo kung walang numbers. Gets? Ayan. So you really have to track. Alright? Ayan. So now, the goal is you have to make passive income fast. You have to be cash rich first and asset rich. Huwag mong isacrifice yung lifestyle mo for passive income. Yung dito, yung iba, gustong-gusto ng passive income. Lahat ng pera niya, example, may salary siya, ini-invest niya talaga sa stocks, sa bonds, kasi di ba passive income yun. Ngayon, hindi na naman siya nabubuhay. Wala na naman siyang lifestyle. Ang hirap, tipid na tipid sa pagkain, tipid na tipid sa lahat ng bagay. So, wag mo i-sacrifice yung buhay mo para lang sa passive income. Gets nyo? So, the passive income, it will really start with an active income, which is the business. Business ka muna, dapat paramihin mo muna yung pera mo sa business para magkaroon ka ng passive income buwan-buwan. Malinaw po. Alright? Ayan siya. So, ngayon, I will share with you the principles of rich dad. Principles, ibig sabihin, paniniwala sa pera. Number one, money is just an idea. Whatever idea you have about money becomes your self-fulfilling prophecy. Kapag lagi mong sinasabi sa sarili mo na, mahirap kitain yung pera, napakahirap po ng Pilipinas, ang hirap talaga ng walang pera palagi, it becomes your self-fulfilling prophecy. Okay? Now, what I want you to do, kasi alam mo na to, you have to reverse whatever your belief right now about money. Always think money is easy to find. Mabilis kitain ang pera. Money comes to me easily and freely. Abundance is my birthright. I deserve abundance. Okay? Gets nyo? Gets yung mga sinasabi ko? Huwag niyong paniwalaan na ay ang hirap kitain ng pera, kailangan talaga ganito para kumita ng pera. No, because money is just an idea. Okay? Whatever anong iniisip mo sa pera, ganun yung magkakatotoo sa'yo. So, mag-iisip ka na lang, huwag ka na mag-isip ng negative, positive na lang. Gets to? Gets yung idea na to? Okay? So, proceed. I really appreciate those people na nagtitake down notes. Okay? Kasi human as we are, ink is better than think. Nakakalimot po talaga tayo. Okay? So ngayon, maganda na sinusulat nyo siya, pero hindi lang dyan dapat ina-apply. Huwag nyo nang isipin na mahirap kitain yung pera kasi mabilis lang siya. Alright? Okay po? Lalo na ngayon, cash is king. Diyos ko. 4,000, 8,000 pesos. Alam nyo ba, may isa akong friend, leader siya, nakausap niya si Boss Joe, nag-dinner sila, at sabi ni Boss na grabe yung mga kinikita ng mga tao. Nakakalula. Alam nyo ba, may isang franchisee sa Dubai, kasi nga 8,000 doon, diba, ang direct referral. Alam mo ba magkano kinita niya in 1 week? Gusto nyo malaman? First time in history daw to, sabi ni Boss. It's 800,000 pesos in 1 week. Alam nyo ba, first time ni Boss, kasi di ba ang top performer at the end of the month yan eh. Pero ang ginawa ni Boss, August first week pa lang, chinek niya na yung mga top performer. Kasi sabi niya, ang laki ng kitaan. Lalo na sa Dubai, walang tax. Diba? 800,000 in 1 week. So guys, posible. Bakit nila kaya? Diba? Because money is just an idea. Iniisip nila, mabilis lang kitain yung pera. May pera sa mundo. May pera sa Pilipinas. May pera sa kahit saan. Diba? So, ganun yung isipin ninyo because it will become your reality. Malinaw? Okay, so let's proceed ha, everyone. Number 2, you have to learn between asset and liability. Okay, na-explain na to kanina. Number 3, you have to mind your own business. Yung profession or yung trabaho mo right now, you work for money. Ibig sabihin, binibigay mo yung oras mo para sa pera. Sa lahat ng mga empleyado right now, you are giving your time. Pumapasok ka kasi kung hindi ka pumapasok, wala ka pong sahod. Tama? Negosyo, right now, nagninegosyo kayo, binigay nyo yung pera nyo sa company, di ba? Money working for you na.
Okay? Money working for you, but at the same time, you have to work also for money. Number 3, asset. Asset will take care of you, especially on your retirement stage. Okay? Example, meron kang mga rental properties or meron kang malaking grupo, okay? Malaking organization na the moment kahit wala ka, tumatakbo pa rin sila. So those are assets. Okay? Malinaw? Ayan. Thank you. So proceed na ako ha. Number 4, you have to understand between good debt and bad debt. Sino dito takot sa utang? Kasi pinalaki po akong huwag kang mangutang, May ha. Huwag ka talagang mangutang kasi mababaon ka sa utang. Ayan, takot si Miss Althea Basic. Oo. Ayan. So, marami talaga. No? Kasi normal Filipinos po, itong mga tinuturo ko sa inyo, this is life skills. Tama? Magagamit sa buhay. Pero ito, never tinuro sa school. Tama? In which sa school, 16 years ka pong nag-aaral dyan. Pero hindi talaga nabanggit asset liability. 'Di ba? Utang na meron palang good debt and bad debt. Kaya sobrang swerte at blessed mo right now na andito ka. Now, the rich people, even Henry C., you will Google him. How much is his debt? Million po ang utang nila. Manny Villar, yung mga tycoon natin. But they're using debt as a leverage kasi ayaw nilang makamiss ng opportunity. So, ang mga rich people, they are cash rich pero meron din silang good debt, yung nasa bangko. Good debt, ano bang ibig sabihin? Nangutang ka kasi magninegosyo ka. Nangutang ka kasi papalaguin mo yung pera mo. Instead na nangutang ka kasi papaayos mo yung bahay mo. Gets mo yung difference? Kasi pag pinapaayos mo yung bahay mo, andun lang siya, parking. 'Di ba? Pero pag nangutang ka sa negosyo, araw-araw mong tinatrabaho, posible talagang babalik sa'yo, bababayaran mo yung utang mo, may kita ka pa. Malinaw? 'Di ba? Ayan. Number 5, eto, risk and risky. Ano bang difference nito? Naniniwala ka ba na araw-araw sa buhay mo right now, kahit pagising mo pa nga lang, or hindi ka na nagising, risk is really part of our everyday life. Pero hindi siya kailangan risky if you have the proper foundation. Example, ang driving ba risky? Pwedeng mag-type ng risk. Kung risky ba yung ano to? Driving. Wait lang guys ha. Ayan, thank you for waiting, no? Okay, merong nagta-type dito risk. Okay, so risk yung driving, risk yung diving, risk din yung business. Pero eto, risk yung driving kapag nagda-drive ka na lasing. Tama? Risk yung driving kapag nagda-drive ka na nagsi-cellphone. Pero kapag nagda-drive ka na nag-driving lesson ka, may lisensya ka, naka-focus ka, risk siya, pero hindi na siya risky. Gets yung difference, guys? Merong risk talaga. Kasi nga, pag, example, kahit hindi ka na nagising, natulog ka lang, risk siya eh. Baka hindi ka na magising. No? So, risk really is a part of our everyday life. Pero kapag meron kang proper foundation, hindi siya magiging risky. Gets yung difference? Example, yung diving. Mag-dive ka lang, hindi mo alam, risky siya. Pero kapag meron kang training, tutorial, meron kang coach, hindi na siya risky. Gets yung difference? Ang business, nag-business ka, pumasok ka sa isang industry, hindi mo alam, walang nag-guide sa'yo, risky siya, malulugi ka. Pero umaattend ka ng training. 'Di ba? Nagbo-volunteer ka, nagsiserve ka sa community, willing to learn ka, ina-apply mo, hindi na siya risky. Gets nyo? It's the same principle
sa everyday life. Yung bike, nagbabike ka, risky siya. 'Di ba? Pero pag inaral mo siya paulit-ulit, hindi na. Alright? Ganon. Sana malinaw, no? So, sa business, ano bang aaralin mo sa business? Of course, you have to learn marketing. You have to learn leadership skills, communication skills. Kailangan mo matutunan makikisama. Kasi sa pagninegosyo, guys, kahit hindi naman dito, kailangan mo makisama sa mga tao. Tama? Sa kliyente mo. Kasi kung wala kang kliyente, wala kang negosyo. Tama? Of course, kailangan mo matutunan yung power of sacrifice. What or how deep or how paano kabigat yung sakripisyo na mabibigay mo. Okay? Next is, of course, you have to learn selling and negotiation. Now, in here, in selling, you have to choose a good product, give value, and help other people. So, sobrang swerte natin. Kasi maganda ba yung product natin? Maganda po ba? Sobra. 'Di ba? Ngayon, we are dominating the market from kids until matatanda. Meron na tayong choco barley, meron na tayong barley gold, merong barley na pampaganda, yung collagen. 'Di ba? So, ibig sabihin, right now, all of you here, you have a very great product. Okay? Ngayon, yung product natin, nakaka-give siya ng value kasi nakakatulong siya sa ibang tao. Okay? Now, ang selling po, hindi talaga siya, ay, ito kasi mas-sales people, mas-salesy kasi siya. Hindi. Selling po is a communication skills. Pakikipag-usap lang siya. Communicating the idea to another people. Ngayon, pwede bang matutunan yung selling? Pwede? Oo naman. Lahat naman ng skill pwedeng matutunan eh. Use the product, kailangan mo siyang gamitin, kailangan mo siyang i-document, picturean mo siya, video mo siya, and i-share mo siya. And of course, guys, trainings are assets. Okay? Training. Kailangan mo talagang umattend ng mga sales training, mga cash flow training, mindset training. Kasi asset, ikaw yan eh. Ikaw kasi kapag gumagaling ka eh. Ayan. Hello, Sir Jack. Okay, nakahabol si Sir Jack, no? So again, guys, trainings are asset. Asset, nagiging asset ka. Okay, gumagaling ka. Malinaw? Next, number 7 is law of reciprocity. Okay? What you do to others will be done unto you. This is a biblical verse. Okay, guys, hindi siya ano lang, gawa-gawa lang. This is a reality. What you give, you will receive. Okay? Kapag ikaw sa araw-araw na ginagawa mo sa buhay mo, sa trabaho mo, kapag happy yung employer mo, 'di ba? Happy yung mga kliyente mo, happy lahat kasi may sahod ka, 'di ba? So win-win-win siya. Ngayon, kapag hindi happy yung employer mo sa service mo kasi hindi mo ginagalingan, ikaw lang yung happy, masaya ka kasi tumatanggap ka ng sahod, pero ang binibigay mo na energy sa universe, hindi maganda, babalik po yan sa'yo. Kaya nga laging sinasabi, be kind eh. Kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng ibang tao. 'Di ba? Hindi mo alam, rude siya sa'yo kasi namatayan pala siya or galing pala siya sa isang aksidente. Just be kind. Okay? Lalo na when we do business, hindi po pwede na ikaw lang yung kumikita. Dapat lahat. Example, may mga reseller ka, pakitain mo din sila. Hindi pwede na yung kita nila 10% lang, ikaw 70%. 'Di ba? Dapat win-win-win siya. Okay po ba yon? Malinaw? If you do bad, it will really come back to you. Lalo na sa social media, if you comment bad, okay? If you parang share mga negativities, it will come back to you. Okay? Pero if you are, example, sa mga comments, sa mga friends mo na post, nag-comment ka ng mga positivities, it will really come back to you. 100-fold pa. Alright? Okay, so now let's proceed to the next section of the discussion. No, ito yung 4 quadrants on how to earn money. Okay, number 1, itong left side employee. Number 2, self-employed. Number 3, business owner and investor. Before I proceed, may mga natutunan ba everybody? Sa principles ng Rich Dad, may mga natutunan po? Sobrang seryoso nyo na ha. Meron? Yes po. Ayan, maraming salamat. Okay, sige. So let's proceed. Ha?
Next, 4 quadrants on paano ka kikita ng pera. Merong 4 na classification kung paano kikita ng pera. Number 1, empleyado. Number 2, self-employed. Number 3, business owner. Number 4, investor. Okay, so pag-usapan natin siya each. Number 1, empleyado. And I believe kadalasan nakaka-relate dito. Mga hindi nakarelate dito, I think yung mga estudyante. Tama? Pero tayong lahat relate na relate kasi dati din po akong empleyado. Okay? So employee, you exchange your time, knowledge, and skills, efforts for money. You get paid every 15 and 30 or minsan once a month. Tama? Ngayon, pansin nyo ha. Eto guys ha, pansin nyo. Itong empleyado, meron siyang picture, di ba? Nung bata pa tayo, recall kayo, nung bata pa tayo, kinder. Okay, sige, kinder. Pagpasok, anong oras pumapasok? Usually yung mga kinder. So, pwede kayong mag-unmute, guys. Anong oras pumapasok yun? Sana yun? Anong oras pumapasok yung mga kinder? Ang mga pasok sa school, okay, 7 a.m. Very good. So, papasok sila 7 a.m. Ganun. Pag kinirlis, usually mga 8 a.m. Ganun, di ba? Tapos may break time. Or dati ang tawag, ano yun? Recess. Tama ba, Sir Rudy? Recess. After that, out na. Di ba? Pagka-out, usually yun, maaga yung out ng kinder eh. So, usually, after that, gumagawa ng assignment, tulog, tas bukas ulit. Tama? Ngayon, elementary. Sige, elementary na siya. Anong oras siya usually pumapasok? Tama, ganong oras din. Tama? Pwedeng mag-unmute. Sino pwede? Sige, ikaw Sir Rudy, kasi nakita ko nagsasalita. Anong oras po, 7 po. pumapasok? Ayan, 7 ulit. So, gumigising maaga, mga 6, ganyan, diba? Tapos, merong break time ulit. Or anong tao, recess, diba? Pag elementary. Tapos, umuwi. Tapos, anong ginagawa after? Assignment. Diba? Lunch, coach. Lunch. Ay, lunch pa pala. Lunch. Ayan. Tapos, ayun, tama si Sir Jack, naglalaro. Tapos, assignment. Tapos, tulog. Tapos, kinabukasan ulit. Tama? Ngayon, high school. O, sige, high school na siya. O, sige, high school. Anong oras mapasok? 7 pa rin, coach. 7. Ang aga ng klase nyo, no? 7 sa akin kasi 8. Ayan, 8. Tapos, snack time, break time, tapos lunch, tapos umuwi, doon ng assignment. Kita nyo yung process? Anong nangyayari sa kanya? Paulit-ulit. Tama? Ngayon, natutulog, bukas ulit. Tama? Ngayon, naging college na siya. College, tama na si Sir Jack. College, same, alas 7, 8, diba? Tapos merong iba't iba na yung schedule niya eh. Pero may break pa rin, may lunch break. After, pagka-uwi ng bahay, matutulog, may assignment. Tapos bukas ulit. In short, napapansin niyo yung cycle? Napapansin niyo, guys? From kinder to college, ganun yung ginagawa natin. Okay? Ngayon, yung mga bata, nag-uniform? Pasagot naman. Yes, coach. Nag-uniform. Nag-ID? Opo. Diba? Yung mga bata, meron silang teacher eh. Mga guidance counselor. Diba? Pero pag nagtatrabaho, ano nang meron? Boss. Boss. Tapos ano pa? Pag may maling ginawa, anong meron? Penalty. Penalty. Saan? Sa HR. Yes. Tama? Napansin niyo yung cycle? Pansin niyo, kinder to college, you are programmed to become a good employee. Guys, this is reality at sobrang shock ko nung nalaman ko kasi shit, totoo siya. Pansin nyo, bata ka pa lang, tinitrain ka na, makinig ka ha, bawal ka magsalita kapag nagsasalita yung teacher. Makinig ka lang, sumunod ka lang sa rules ha. Pag hindi ka sumunod sa rules, lagot ka talaga sa teacher. Pag hindi ka sumunod sa rules na empleyado ka, bawas yung sahod mo. Pwede ka pang ma-terminate. So, all your life, you are programmed to be a really good employee. In short,
pinoprogram ka na magaling ka lang sumunod. Reality hurts, no? But guys, sino magsasabi kung hindi ako? Anohon ko na, sinishare ko to sa inyo because this is really mind-blowing na shucks, yung system na meron tayo sa Pilipinas or sa mundo, we are trained to become an employee or a machine na yung gagawin mo paulit-ulit araw-araw hanggat sa mamatay na tayo sa mundo. Di mo na mamalayan, matanda ka na, you're doing the same thing. You're wearing your uniform. You're wearing an ID. Di ba, guys? So, guys, baka na uncomfortable ka na listening to me. But, guys, this is reality. You are programmed. Kaya 90% sa mundo are empleyado. Yung mga friends mo na sinesharean mo na ng opportunity, huwag kang magalit kasi hindi pa sila nakawala sa sa employee na mentality. Okay? Ikaw, congratulate mo yung sarili mo. Sige, ganunin mo yung sarili mo right now. Sige, tap in the back ka. Ayan, ayan. Ganunin mo yung sarili mo, ayan, si Julie, no? Kasi nakawala ka na dyan. 'Di ba? Napasok na sa isip mo na hindi pwede pala akong may gawin na sideline, hindi pala pwede na ay okay lang pala na may sideline, hindi pala kailangan na puro lang ako trabaho ng trabaho. Okay, nakawala ka na. Yung mga friends mo na ayaw, yung mga kaibigan mo na ayaw, yung mga inaalokan mo na, uy, magnegosyo tayo, ayaw nila kasi intindihin mo sila kasi all their life, from kinder to college, high school, tinitrain na talagang maging empleyado at hindi pa sila nakawala dun. Pero make sure, the moment makawala sila, ikaw yung una nilang maiisip. Ano nga yung negosyong sinabi ni Gretchen? Sige nga, try ko nga. Sobrang gipit na kasi. 'Di ba? So, dapat ikaw, consistent, hindi ka talaga tumitigil. Relentless ka dapat sa ginagawa mo. Kasi alam mo na hindi ka lang dapat gumagawa ng isang bagay na paulit-ulit. Kasi alam mo, you are more than that. Capable ka pa. 'Di ba? Right, guys? Are you okay? Pinapawisan ba ang lahat? Hindi naman sinasabi ni Rich Dad, no, na huwag kang maging empleyado. Hindi naman niya sinasabi ng ganun. Okay lang naman. Pero ang importante, kailangan, hindi lang yan. Okay? Kailangan meron kang dinadagdag. At congratulations, kasi kayo lahat andito, parang kapit na kapit kayo sa upuan ninyo. Parang ano pa yung sasabihin ni Coach Mike? Parang hindi kayo umaalis eh. 'Di ba? So, anong oras na ba? Ayan, 10:30 na. O, ayan, malulubat na yung ko. So, don't worry guys, malapit na to. Pero malaman siya. Pansin nyo? Malaman. May natututunan kayo. No? So, guys, okay lang naman na you are an employee right now. I've been there. Pero congratulations, meron ka ng ginagawa on the side. Na soon, kapag napantayan na yung kinikita mo as empleyado, meron ka ng choice. Magsistay ba ako kasi I love my job? Or magsistay ako kasi I need my job. Magkaiba po siya. Okay, ngayon sa ginagawa mo, i-assess mo yung sarili mo kasi walang ibang sobrang galing na mentor sa sarili mo, ikaw lang. Kasi ikaw mas nakakakilala sa sarili mo. Okay? Ayan. So, malinaw tong employee na side. Okay? Next, punta tayo dito sa self-employed. Itong self-employed, you get paid based on contract agreement. But you still have to exchange your time, knowledge, skills, and efforts. Example ng self-employed guys, mga virtual assistants, mga lawyers, mga surgeon, doctors, artista. Ibig sabihin, when they don't work, wala talagang pera. Ito yung left quadrant. No work, no pay po tayo dito. Okay? Punta tayo dito sa right side. Ito yung tinatawag ni Mr. Robert Kiyosaki na big business. Ibig sabihin fortune. Fortune talaga 500 employees and above. Okay? Tayo, we are in the business side, but we can save 500 leaders sa network natin. It will operate without you. Kahit nga 10 leaders lang eh. Sa ganda ng negosyo natin, kaya niya yan. Pero dito, 500 employees siya at
Next, ang pinaka-goal natin, investor. Ito yung sobrang dami mo ng pera talaga. Hindi na siya kasya sa isang bangko. Alam niyo ba, isang bank, it can only accumulate 500,000 pesos for an insurance. Beyond that, hindi ka na insured ng Bangko Sentral. Kaya yung mga mayayaman, 500,000 per bank, eh ang dami nga nilang pera, di ba? Kaya nila nilalagay sa investment. Investment, para maka-feel ka ng magandang pera sa investment, 10 million ilagay mo para may dividendo kang 100,000, 200,000. Ayun, feel na feel mo. Kasi malaki yung capital eh. But if you just invest 5,000, 10,000, naku, yung kita mo dyan 10 pesos, 20 pesos. You cannot feel it. So bago ka talaga tumawid dito sa investor, you have to do business. You have to make money fast and big. Alright? Ngayon, what's the goal sa champions natin? Hindi lang sa champions, sa buong mundo dapat. Empleyado ka, kailangan mo talagang maging business owner. Kailangan mong magkaroon ng negosyo. Self-employed ka, virtual assistant ka, doktor ka, artista ka. Yes, sa mga previous na artista dito, type me. Type me kayo. Ayan, may mga natatawa eh. So, alam nyo yon, kailangan yung tumawid. And congrats, nandito ka na. Alam mo na to, me. Mga previous artista, gaganda eh, no? Para tayong lahat, makatawid tayo to an investor. Kasi ito guys, ang iba sino-shortcut, empleyado sila, nag-i-invest ka agad. 'Di ba? Let's say, investor, bumibili ka agad ng mga apartments, ng mga, ano bang binibili nila, insurance, mga, let's say, mga, yan, paupahan, ganyan. Pero empleyado lang. Naku, when COVID hits, ano nangyari, girl? Nawala yung source of income mo, paano babayaran yung investments mo? Eh, isa lang source of income mo eh, wala nang iba eh. Gets nyo? 'Di ba? Instead na mag-business owner ka muna, damihan mo muna yung pera mo para kung ano man mangyari, mawala yung trabaho mo, okay lang. Kasi nakaka-recover ka na. Kasi kapag negosyante ka na, marami ka ng skills na alam dito eh. Alam mo na yung communication skills, alam mo na yung leadership skills, alam mo na yung selling skills, gets? So right now, the goal is to become so good in being a business owner. Type nyo nga dyan, so good. Dapat maging magaling ka na negosyante. Champions. So good. Yan. Kung may matutunan kayo tonight, ito yan. So good. Dapat maging magaling ka na negosyante. Galingan mo. Nandito ka na eh. Negosyante ka na. 'Di ba? Huwag kang papayag na, sige lang, petics lang ako. Hindi pwede. Kasi kung petics ka lang, petics lang income mo. Intindihan? Dapat gumaling ka na business owner para kung makawala ka sa rat race, magagawa mo na yung mga pangarap mo sa buhay. Gets ba? Para tayong lahat maging investor. Ang sarap no, meron tayong sariling firm, Champions Foundation Firm, o 'di ba? Lahat tayo magbibigay ng 1 million pesos per month. Para makatulong ka sa bansa, makatulong ka sa mundo, you give your purpose. 'Di ba? Tapos we will travel kasi ang dami na nating pera. Matawag na yung bangko, ma, meron ka pong dividend dito, 100,000 extra po. Okay, sige. Uy, Liz, I have an extra 100K. San tayo? Ang sarap ng ganong buhay. Uy, meron akong extra dito. Ano kayang gagawin ko dito? Okay na naman yung kids eh. May insurance na naman. Meron naman akong napagawang bagong alam mo yung arte na Pero alam mo yun. 'Di ba? So that's what you call freedom. Alright? Ayan. So the goal is to, again, move as fast as you can. Paano ka makaka-move? Galingan mong maging negosyante. Aralin mo paano tong negosyong ginagawa natin. In which sinasabi na nga eh, gumagawa na nga ako ng mga unlisted videos eh. 'Di ba? Sundin mo na lang. Now, the Rich Dad formula, ito yun guys, mabilis na lang to. You have to be super good in the business that you're doing. And right now, we are doing marketing. Okay, pakita ko sa inyo yung negosyong ginagawa natin. What is your business? Ito siya. Ano ba talaga yung negosyong ginagawa natin? Yung negosyo natin guys is marketing. Ibig sabihin, marketing ka. Marketer ka. Ang product mo, JC. Ang product mo, Barley. Ang product mo, food franchise.
Pero yung negosyong ginagawa mo is marketing. Okay? In marketing, you carry you online. Dapat intentional ka sa pag-create ng contents mo. It doesn't happen na nag-grow yung social media followings mo na wala kang ginagawa. Okay? Ngayon, Mai, paano ba gumawa ng contents? Eto guys you cannot expect everything na tinuturo sa'yo sa within the community lang natin, sa chosen lang, sa champions lang. Ang dami po talaga mga training sa YouTube, mga libre lang. Paano gumawa ng content, 'di ba? Kasi let's say nag-training ako nito, let's say nakulangan ka, hanap ka pa. Okay? Self-learning is the best talaga tool para matuto ka and repetition. Right? Now, offline, paano naman to? The way you carry yourself. Kasi syempre, araw-araw may nakakasalamuha kang tao, tama? Unless hindi ka nakatira sa sa mundo. Tao yung nakakasalamuha mo. 'Di ba? Ibig sabihin, kada may makasalamuha kang tao, meron siyang masasabi sa iyo. Dapat makikita niya healthy ka. Dapat nakikita niyo yung mga products ginagamit mo, products mo. Barley. 'Di ba? You have to make friends. Example, nasa MRT ka, LRT ka, nasa jeep ka, make friends. Dress and look well. Because ano pa lang, aura mo pa lang, alam na. Okay? So once again, everybody, we are in a marketing business. And our products are these. Hindi ang ano negosyo mo, Siomai? No. Your business is marketing. Ibig sabihin, promoter ka, nagpo-promote ka. The moment naka-promote ka, nakabenta ka, you earn. Okay? This is the simplest terms I can give you guys. Now, sabi ni Bill Gates, eto guys, if ever you know Bill Gates, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Okay? Hindi lang yan. Ito si Rich Dad Poor Dad, Mr. Robert Kiyosaki. Network marketing gives people the opportunity with very low risk and very low financial commitment to build their own income-generating asset and acquire great wealth. Kita nyo guys, mga legends na to sinasabi na network marketing, very low risk. Tama nga naman, di ba? Very low financial commitment. Pero, nakaka 1 week, 800,000. 1 week lang Grabe, sa ganda ng company natin. Now, sabi niya, most people never get wealthy simply because they are not trained to recognize opportunities right in front of them. So, ito yung mga friends ninyo, ito yung mga kinakausap ninyo na nire-reject kayo. Huwag nyo silang, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Okay? Kasi hindi pa lang sila nakawala sa programming, sa conditioning nila na for 16 years, okay, sa pag-aaral na tinitrain maging employee. Okay? Ayan. So, ito naman si Mr. Brian Tracy, no? Sobrang successful din nito na author. Sabi niya, the future of network marketing is unlimited. There's no end in sight. It will continue to grow because better people are getting into it. Soon, it will be the one of the most respected business methods in the world. Okay? Ito naman, ito, grabe talaga yung impact nito sa akin. It's amazing how people think 4 years is a long time to succeed in a business. But think it's all right to stay broke at a job for 40 years. Sakit, no? Pero totoo Yung iba, grabe, 3 months na ako, coach. Wala pa rin akong income. Ilang taon ka na ba sa trabaho mo? 10 years na po. May nangyayari ba? Wala po. Labo, no? Diba? Are you still there, guys? Nakukuha yung mga quotes na ito. No? Sobrang one sentence lang siya, pero sobrang nakakayanig ng mga paniniwala. Ilang taon ka na sa work mo right now, tapos ang bilis mo sumuko sa negosyo. Diba? Dito guys, matira mayaman. Tingnan mo kung sumuko ako noon, 4 years ago ako nag-start, wala ako dito right now. Hindi ako nag-grow on who I am. Hindi lang naman siya sa pera but the skills that you will learn, the personality that you will develop, the people that you will have an impact with. Sobrang siya sobrang hindi siya mababayaran. Okay? So imagine na lang people messaging you, salamat because hindi ka sumuko. Nakaka-inspire ka. No? Ayan. Now,
O sige, May, gagalingan ko na sa negosyo. Ano ba talagang mga skills na kailangan ko? Ito lang kailangan nyo i-master, guys. So, I listed here 8 lang. Screenshot nyo siya, sulat nyo siya. Ito lang kailangan nyo i-master. Okay? Prospecting is making friends. Iba yung inviting. Sa presenting, you don't have to worry. You have your coaches, but eventually you have to learn this. You have to learn closing, follow-up. You have to learn how to attend and promote events. May event tayo sa Singapore, di ba? You have to learn how to promote that. Promote mo siya kahit sa sarili mo para mapunta ka. Next, communication skills. Very important to because we are in a business. Kahit nga hindi sa business eh. And people skills. You have to make pakikisama sa mga tao. So, guys, eto lang yung skills na kailangan paulit-ulit-ulit-ulit lang siya. Pero ito, paulit-ulit, yung income mo hindi paulit-ulit. Palaki ng palaki. Sa ginagawa mo, paulit-ulit, pero parehas lang eh. May ceiling, kahit anong tumbling mo, hanggang dyan lang yung income mo, 100, 150. Dito pwede kang umabot ng million. Okay? So once again, guys, hindi po namin tinatago anong gagawin. Sinasabi po namin. Okay? That's up to you kung gagawin mo na lang siya. Right? Ayan. So, ngayon, kapag magawa mo yan, of course, tataas talaga yung tataas yung income. Once you master the skills and the process, your income will follow. Kapag ma-master mo na tong 6 na to, ito, 8 na to, your income will really grow. Kasi dito, di ba, yung iba, coach, gusto ko yung income ko kagaya mo, ang laki, 6 digits. Laki ng kita ng mga GM, 7 digits, pero hindi naman to ginagawa. Pwede ba yun? 'Di ba? Ito lang ginagawa ng coaches, guys. Yan lang. Paulit-ulit lang. Okay? Hindi siya master the scientific Cherva Eklavu. Walang ganun. Okay? Paulit-ulit lang na to kaya talaga nagkakaroon ng malaking income. Okay? And of course, sobrang blessed and swerte ninyo because you are now financially literate. Hindi na kayo yung ano ba to, asset ba to, liability, hindi mo alam. Pero right now, clear na sa inyo. Tama? Clear na sa inyo yung difference ng asset and liability. And for you to obtain asset, you have to be very good in doing business. And anong gagawin sa business? Ito lang. 8 lang. Lucky 8. Okay, type nyo nga dyan, lucky 8. Kung nandyan pa yung mga tao dito. Ayan, malapit na tayo, guys. Don't worry. Are you learning? Are you learning? Yan, learning talaga si Julie, tsaka si Althea. Very good. Very good yung ating mga students. 'Di ba? Very willing to learn. Ayan, si Ma'am Ninya din. Okay, sige. So, let's go. Eto siya. So, kapag lumaki na yung income mo, of course, aalis ka na sa rat race. Congratulations! Alis, i-feel mo na. Sige na, i-feel mo na. Libre lang naman eh. I-manifest mo na. Ha? Ay, ano kayang feeling na wala na ako sa rat race? Hindi na ako maproblema sa bayarin ko every month. Hindi ako maproblema na mawala yung trabaho ko. Alam mo yun, there's peace. That's what money can give. Peace of mind. Kapag makawala ka na sa rat race, everyone, you have time and financial freedom. You can spend time with your family, makakapag-beach ka anytime you want, 'di ba? Magagawa mo yung pangarap mo, mga charity, mga investment, dream savings mo, makaka-travel ka. Gets mo? So ito yung mga pangarap eh. Tama ba? Di ba? Pwede yung dagdagan yan. Okay? Pero yan yung mga pangarap. Once you have time and financial freedom, and you will never have that kapag nasa rat race ka. I'm telling you. Pag nasa rat race ka, lagi kang takot, lagi kang pagod, laging mainit ulo mo, gutom ka, gets mo? Lahat ng mga negative feelings. Pero once you're out of the rat race, you have freedom, peace of mind. Right? Ayan. So, yes, pinakita ko talaga yung buhay ko right now. Not really, hindi ako nagsasabi na sobrang proud and bragging about it, but I'm really sharing it with you, humbled. Kasi I start with a humble beginning. Nag-start ako, wala akong alam, guys. As in, char. Walang alam. As in, parang kung i-look back ko siya, parang, shit, kung tumigil ako, no? Ano kayang, siguro OFW pa ako.
Yes, naging ano, no. Pero totoo, kapag tumigil ako, kasi dadaan ka talaga sa mahihirap eh. Dadaan ka sa parang magda-doubt ka na, shucks, tama ba talaga to? Parang, para sa akin ba talaga to? Yung mga ganun. Sinong dumaan na ganyan? Ako lang ba? Sinong dumaan sa mga ganyan na mga thoughts na parang para sa akin ba talaga to? Mga ganun, mga arte-arte sa life, drama-drama. 'Di ba? So, dadaan ka eh. 'Di ba? So, naisip ko kaya nung I was making this slide, no, kanina, parang, grabe no, malayo na, pero, malayo pa, pero malayo na. Ayan, binuhos ko na talaga yung puso ko sa inyo, guys, ha? Kayo talaga. Kuritin ko yung mga ano niya eh. No? So, hindi ko kasi ma-imagine na yan, nagka-baby tayo, no? Tapos alis ako for work, alam mo yun, parang, tapos yan, kahit may family na ako, guys, kahit kami lang na own family ko, pwede na eh, pero yan, sinasama ko talaga lagi yung family ko, yung mama ko, papa ko, yung mga kapatid ko, 'di ba? In which ano na nga yan dapat kay Benjo eh parang nakakahiya. Pero sobrang blessed din sa kanya kasi ano siya, supportive, alam mo yun, parang pinupush siya talaga ako na hindi, kaya mo yan, kaya mo yan. Kasi dati, eto guys makwento ko lang, umiiyak talaga ako kasi before, ang delay kasi ng mga shipments, ng siomai, sabi ko, ano ba yan? Alam mo yun, parang nakakahiya naman i-promote to, napaka-delay naman, alam mo yun. Pero kung nagpadala ko nun sa emotion ko, sa negative na nararamdaman ko, naku, wala ako niyan. Gets nyo? Yung buhay na yan, nakakapunta kami sa Davao, sa Cagayan, kung kailan namin gusto, sa Manila, sa Singapore, charot. Hindi ko na nasali. Yan, ang birthday ng anak ko, nakaka-create kami ng mga ganyang birthdays. Guys, those one, it's not free. 'Di ba? Hindi ko inaako yung glory kasi si Lord po talaga yan. As in, binigay niya yung opportunity na to, yung negosyong to, pinush ko yung sarili ko na aralin. Sabi 'di ba, be good at the business. Be so good at it. At right now, guys, kumikita tayo, ayan no, in 1 month ko yan nung March, 161 lang. 'Di ba? Consistent siya. March, April, May, June, July, August this month. At take note, guys, umalis ako sa trabaho ko February. Siguro maliit lang siya sa ibang coaches, 'di ba? Pero for me, it's really a big deal. Nasa bahay ako eh. 'Di ba? Kasama ko buong family ko. Nakakapunta kami kahit saan, nakakakain kahit saan. There's really peace of mind. And kapag tiniwala ko lang talaga lahat kay God, na Lord, hindi mo naman ibibigay sa akin tong negosyong to na walang mangyayari sa akin. So it really boiled down to my trust on Him. Trust on the business, of course. Boss Jonathan Boss Carlito Makadangdang sa team natin. 'Di ba? And of course, self-learning talaga on how to improve myself in creating contents. If you want to pursue ads, go for it. 'Di ba? So, dito kasi, ito yung life na mabibigay once you are capable financially. Okay? And guys, we are not, parang hindi ko pa masasabi na nandun na yung sa pangarap ko, pero sobrang grateful na ako kung nasan ako ngayon. Kaya umaapaw yung puso ko in really wanting to help you all. Kasi ayoko na ako lang eh. Gusto ko kayo din. 'Di ba? So, anong sikreto? Be so good at it. Okay? Para sa KFC, finger licking good. Di ba? Ayan. So, nagdrama na tayo, no? Okay. So, there is joy of leadership. The joy of leadership is helping others succeed. Sabi ni Roger Stilson. Tapos, ito kaya nga yung logo ng Chosen Champions. Kita nyo yung dalawang C, hawakan talaga. You can succeed best and quickest by helping others to succeed. Sabi po yan ni Mr. Napoleon Hill. So ito, pakita ko lang sa inyo yung mga franchises na. Dropshipping business dahil sa iyo, kumita na ako ng Rinig ba? Rinig? Hindi. Rinig? Okay. 35,637 in just 1 week. I'm Rudy Baybayan, salesman here in Saudi Arabia. Sa tulong ng online automated system na tinuturo sa akin ng aking team Chosen PNX, guys, na po ako ng extra dito. And salamat pala kay GM Ken, GM Step, Mentor Kurt,
Mentor Benjo and Mentor Mai sa pag-provide ng solid support system na to sa complete training and modules na binibigay nyo sa amin. So guys, kung gusto nyo malaman kung paano ang business namin, let's message guys kung sino ang taong nag-post nito. And guys, see you in inbox. Kilala nyo ba yon? Kilala nyo ba yun, guys? 'Di ba? Dati ganyan ba siya? Ha? Ayan, hindi eh. 'Di ba? Hindi tayo ganito before. 'Di ba? Pero we are really stepping out. Kasi kailangan. We have to be so good. Oh, 'di ba? Ito yung word of the day, so good in doing the business. Okay, next naman. Salamat sa GC International Dropshipping Business. Kasi kumikita lang po ako ng 30,780. Alam mo ba guys, mayroon po kami proven system na sinusunod. At ang kaganda lang ba guys, may mga mentors tayo at may mga coaches na sila mismo ang mag-guide sa atin kung paano natin tatakbuhin ang ating business. So hindi ka nag-iisa. Tutulong at tutulong yung grupo kung paano mo papatakbuhin ang iyong business. At sobrang thankful din ako guys sa group ko na Chosen 10 Times from GM Kent. At ang mga coaches ko na si Coach Benjo Nacario at yung asawa niya na si Ma'am Michelle Nacario. Sila po ang nagtuturo sa akin kung paano ko kumikita ng mas malapit pa sa salary ko. So kung interesado ka, just message me and follow. Hi, I'm Angeline Vitasa and I'm OFW. Sa tulong ng online automated system, ako po ay kumikita na ng extra income ng 21,000. Kahit ako ay nagtatrabaho. Salamat sa proven and effective system na itunuro sa akin ng aking team na Team Chosen 10. Thank you sa mga mentors ko na si GM Ken, Steph, Kurt, Coach Mai and Coach Benjo sa pag-provide ng solid support sa mga complete online modules and trainings. Kung interesado kang malaman kung paano gawin itong dropshipping business, i-message mo lang ang taong nag-post nito. See you sa inbox! Yeah. Yan. So yung mga taong yun, nag-perfect ba yung contents nila? 'Di ba? Pero they are stepping out. Gets yo? Gets yung mangyari? Yung iba hindi na feature kasi hindi nag-send ng mga video, ng mga screenshots. Next time, ha? Next time. Okay lang yan. Okay? So, sobrang sarap sa pakiramdam na you are earning and at the same time, the people na niniwala sa'yo, nag-earn din sila. No? So, again, be so good in doing the business. And ito na. Dahil dito, kumita ako ng 77,000 in just 1 week. Kaya yan, sa automated system na tinuturo dito, kaya sobrang salamat sa mga mentors ko, pagtuturo, sa mga training, sa mga modules. Kung interesado kong malaman yung buong details about dropshipping concept, i-message mo lang yung taong nag-post nito. Bye! So you can use this, we can really help each other. You can use these contents, no, to share, 'di ba? Kasi nakaka-create siya ng curiosity sa mga friends niyo, sa mga tao. Okay? Ayan. So malinaw ba? Meron bang blockage or wala? Ayan. Clear naman, no? Clear ba so far? Okay. Ayan. Sige. So, ngayon, what's the game plan? Okay, anong game plan natin for the first year? Alam nyo na, financial education, na-inspire na kayo sa mga kumikita sa buhay, no? You really have to expand and produce. Sa first year mo, isipin mo bago ka. Kung bago ka, congrats. Kung medyo luma ka na, isipin mo bago ka. You have to expand and produce. Anong ibig sabihin nun, Coach Mai? Expansion, ibig sabihin, you have to build your structure. Okay? You have to have a goal na kailangan maging diamond ka. Okay? If you want to be a part of a Diamond Rush, it's a slow program, slow but sure program for you to become a Diamond Awardee. Okay? Now, your goal, dapat talaga sa first year mo maging Diamond ka. Kasi paano ka makaka-close ng Diamond kung hindi ka Diamond? Malinaw?
And ano namang ibig sabihin ng produce? You have to make sure, enhance your communication skills, your production skills, and of course, you have to make it a goal na maging ambassador ka. Okay? Ganun lang naman yung negosyo natin eh. Ikaw muna. Ikaw muna mag-diamond, ikaw muna maging millionaire para yung mga tao mo maniniwala sa'yo, ma-push mo sila na, uy, sige na, mag-diamond ka na. Sige na, mag-million ka na. Ano inaantay mo? Ang tagal mo, girl. Okay? So guys, yan yung goal mo. So I really salute those people no na naka-part sa Diamond Rush program. If you wanna know more about it, consult your coaches, okay? Production also very important kasi kailangan mo talagang mag-produce para kumita ka ng malaki. Okay? Ayan siya. So now I want us to end with a prayer. Gusto nyo ba? End tayo ng a prayer. But before I share this very important prayer, no? Kasi paulit-ulit lang yung prayer ko, guys. Pero it's very malaman. Do you have any questions? Or do you want to say something about our training for tonight? Thoughts, questions, violet reactions? Pwedeng mag-unmute, pwedeng mag-type. Sige po. Walang mga comments, thoughts, questions, learnings. Sige, yun na lang, learnings before ko i-share yung yung prayer. Sige guys, pwede kayo mag-unmute para inom akong tubig. Grabe yan, wala talagang willingness o unmute guys, unmute. Hindi na ako magpupush ha, kayo yung mag-ano sa sarili nyo, push yourself. Sige, go ahead. Thank you, Coach, sa training natin for tonight. And thank you po sa mga learnings na natutunan po namin. Hindi po dahil sa inyo na share nyo sa amin to, hindi po namin malalaman yung mga bagay na to. And of course, natutunan ko dito na yun nga, lagi pong paulit-ulit na lang po yung work namin and sa buhay. So, alam ko na nasa rat race ako. So, yun nga, Coach. Salamat din. I will someday na makalis ako dito. Yun, Coach. Thank you po. Okay natin. Thank you una sa lahat no for stepping up, Sir Rudy, for sharing. Grabe, sinishare mo talaga yung yung meditation mo. Sinabi ko nga, okay lang na hindi share. Pero, thank you so much na, ayan, ka, no, na nasa rat race. Pero, ayan, galingan natin. Ano nga yung takeaway dapat? Become so? Yes po. Become so what? So good. Yes, become so good in doing So good. business. Very good. Yes, Namiminaw Coach. ka talaga. Namiminaw. Nakikinig. Okay, sige. Ano pa? Sino pa? Last one before I share the prayer. Sinong gustong mag-share ng learnings niya? Yung may na-hit ba siya? Na-hit ba tayong button? Sige, go ahead. Sinong pwede? Ay, coach ako yung ang ganda ng 4 quadrant and then yung sa asset and liability. Kasi 'di ba yung lifestyle, 'di ba siya? For example, kumita ka lang konti. Yes. Diba, lagi mo nang sinasabi, "Oy, deserve ko 'to kasi buong week napagod ako sa work." Oo. 'Di ba? Yung tipong dati nagtitipid ka kasi kopi ko lang, 3-in-1 na coffee, tapos ngayon nasa Starbucks ka na kasi tumaas yung sahod mo. Nakikipantay ka na agad, no, sa mga sosyalan na mga kasama mo kasi gusto mong makipantay. Pero sadly, hindi pa naman kaya, no? Yung tipong ganun, coach, yun. And yun talaga yung magandang matutunan how to manage yung yung pera. Ayun. Thank you, Coach Mai. Thank you so much, Liz, for listening, for being here. Thank you sa lahat ng andito, no? So, before we end, gusto ko i-share sa inyo. Let's end this with a prayer, no? So, 4 easy steps lang, no? So, for sure, lahat naman tayo, we have a God to look to. Diba? Hindi naman to about religion lang. It's all about our relationship to God. So, talk to God, no? 4 easy steps lang.
Kailangan when you pray. Ayan, okay na. Okay na, no? Yes, okay na po, Coach. Thank you, sorry. So, again, you have to seek His blessings with faith. Ibig sabihin, a desire to fulfill His will and know that He loves to provide and protect. Ask blessing over us. Okay? So again, when you pray, paniwalaan mo yung prayer na yun. Okay? Ayan, sige, next. Ito yung 4 easy steps. Ito. Number 1, ito yung sabihin mo kay Lord. Lord, bless me and bless me indeed. Bless me a lot. Expand my territory or my organization. Chosen champions or isulat mo kung anong team name gusto mo. Ito na, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Okay, so si JB's guys, parehas lang tayo, tao, 'di ba? Pero grabe yung paniniwala niya. Ito yung prayer niya, so you just have to do it as well. Okay? Kailangan mong i-own eh. Kailangan mong anuhin yung blessing ni Lord. Hingin mo siya. 'Di ba? Kailangan mo i-seek, oh. Seek his blessings with faith and a desire to fulfill his will. Okay? Hindi ka mabibless ni Lord kung hindi ka manghihingi. Okay? Tatay natin siya eh. 'Di ba? Hindi siya magbibigay kung hindi ka manghihingi. Alright? Kahit nga hindi ka manghingi, alam niya na eh. Pero gusto pa rin niya na sabihin mo. Okay? Nasa Bible yan. Ask and it will be given unto you. Okay, sige. Next time, Sir Jack, ha? May ano na tayo niyan. Ikaw na nagde-drive, ha? Ingat ka. Okay, sige. So, guys, ito lang paulit-ulit. Lord, bless me and bless me indeed. Bless me a lot. Expand my territory and my organization. Number 2, bring me people from the north, south, east, and west. I don't have time to find them, but I believe, God, that you will expand my territory and I want whatever you want from me. Okay? Sabihin mo talaga yan. I want whatever you want from me. Okay? Put my name on the hearts of the people that you want me to do life and business with. Paano mo ma-reach yung mga taong hindi mo kakilala? FB ads and content creation. So, ngayon, magpe-pray ka nito, pero good news, wala kang ginagawa. Faith without action is dead, everybody. Okay? So, you have to have faith, of course. Combine it with action. It will really results. Magugulat ka pa sa results. Grabe si Lord mag-bless, guys. Patunay ako dyan. Kasi, minsan, Lord, wala akong inquiries. Lord, parang mahina. Pero, lagi lang ako nagpe-pray nito at meron talaga. The moment may mag-i-inquire, Lord, salamat, may naghaw po. Maraming salamat. Ganon. Be grateful. Okay? Number 3, God, I want you to do everything with me. This business, Lord, franchise dropshipping, this marketing, I don't want to do this alone. I-acknowledge mo siya, I need you, Lord, and I don't want to do anything without you. Nakuha niyo yun? Okay, we're in number 3 right now. Number 4, keep the evil away. Kasi guys, totoo po yan. Meron talagang mga spirit of laziness. 'Di ba? Spirit of procrastination. Ay, mamaya na lang. Ay, wag na. Spirit of katamaran. 'Di ba? So keep demonic spirits away. Keep away anything that the devil wants to lie or deceive me. Keep those away yan. Be an aware. Away from me. Okay? Kasi minsan may mga thoughts si devil na, ay, hindi mo kaya yan. Ay, hindi mo deserve yan. No. So you have to guard yourself how you have to say it through prayer. Kasi napaka-powerful po ng prayer. Alright? So I hope everybody meron kayong natutunan sa ating sobrang ganda na training for tonight. Ayan, we're done for tonight. May natutunan naman, no? Siguro. Okay, so thank you so much everyone. May question ba kayo bago tayo umalis? Life, business, websites, shop link? Wala naman? Sige. So let's take a photo. Kung sinong available, on kayo ng camera. Ayan, sobrang daming natutunan. Ayan, sulit naman yung oras ninyo. We started at 11, we ended at 11. We started at 9.
We ended at 11. Ayan, sakto lang. 2 hours. Kaya nasa mid ako kanina. Okay, sobrang daming natutunan. Thank you so much. Yung iba, hindi na to maka-on. Okay, sige. Picture tayo, Liz. Ikaw screenshot. Sige, 1, 2, 3. Okay, sige. So I'm really glad I was able to share my learnings with you guys. And again, learnings with applications. Okay? Become so... What? So Ano? good. So good. Good. Yan. Become Be so... good and so good. Yes. The business. Okay? So, bye-bye. Love you all, champions. Good Bye night. po. Bye po. Bye po. Thank you, Coach Mai.